Mga ka-confess, naniniwala ba kayo na ang bawat scene, bawat like, at bawat buradong chat ay may iniiwang bakas? Akala natin, kapag pinindot ang delete for everyone, tapos na ang usapan at baon na, salimot ang ebidensya. Pero sa mundong ito, walang sikretong hindi sumusulpot, lalo na kung ang tadhana na mismo ang maglalatag ng resibo sa harap mo. Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Natalia, 30 anyos. Nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya rito, sa Mandaluyong. Alam mo naman dito, Ate J, di ba? Ang bilis ng buhay. Mula sa ingay ng mga sasakyan sa EDSA hanggang sa siksikan sa Shaw Boulevard. Parang laging nagmamadali ang lahat. At sa gitna ng pagmamadaling iyon, ang tanging pahinga ko ay ang liwanag ng cellphone ko pag-uwi sa gabi. Doon ko nakilala si Danilo. Hindi ko inasahan na sa isang simpleng hi sa social media, mababago ang takbo ng mundo ko. Si Danilo ay yung tipong lalaki na sa profile picture pa lang, mukhang disente. Maayos manamit, mukhang galing sa mabuting pamilya, at higit sa lahat, napakagaling magsalita. O sa madaling salita, napakagaling mag-type. Sa unang buwan namin, halos hindi ko na mabitawan ang phone ko. Alam mo yung feeling, Ate J, na kahit nasa gitna ka ng meeting sa opisina, biglang magva-vibrate ang phone mo at mapapangiti ka na lang kasi nag-chat siya ng, "Kain ka na, my love. Baka malipasan ka ng gutom." Ang sarap sa pakiramdam. Akala ko, nahanap ko na yung lalaking itatrato akong parang prinsesa sa gitna ng magulong syudad. Natalia, mukhang blooming tayo ah. May bago na ba? Biro sa akin ni Celia, ang matalik kong kaibigan sa HR department. Ngumiti lang ako noon. Wala sel. Masaya lang ang gising. Pero ang totoo, gabi-gabi kaming magka-video call ni Danilo. Umaabot kami ng madaling araw. Pinag-uusapan namin ang lahat, mula sa paborito naming ulam hanggang sa mga pangarap namin sa buhay. Sabi niya, gusto niya raw akong pakasalan balang araw. Gusto niya raw kaming bumuo ng pamilya sa isang tahimik na subdivision, malayo sa polusyon ng Metro Manila. Natalia, tawag niya sa akin isang gabi habang nasa screen ang mukha niya. Ikaw lang ang babaeng nakaintindi sa akin ng ganito. Marami na akong nakilala, pero sa'yo lang ako nakaramdam ng ganitong koneksyon. Promise, hinding-hindi kita sasaktan. Sino ba naman ang hindi maniniwala, di ba? Ang boses niya, puno ng sinseridad. Ang mga mata niya, parang nangungusap. Sa bawat chat na isisave ko, sa bawat picture na isi-screenshot ko dahil gusto kong balikan ang mukha niya, unti-unti akong nahuhulog. Pero Ate J, hindi ko alam na ang bawat screenshot na yon na ginagawa ko para sa kilig ay magiging bahagi pala ng isang masalimuot na puzzle sa huli. Isang araw, nagpasya kaming magkita sa isang coffee shop sa may Greenfield District. Kabado ako noon, Ate J. Halos 5 beses akong nagpalit ng damit. Gusto ko, perpekto ako sa paningin niya. At nang dumating siya, suot ang kanyang polo shirt at bit-bit ang isang maliit na buke ng bulaklak, pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa Mandaluyong. Ang ganda mo sa personal, Natalia. Sabi niya sabay halik sa kamay ko. Nagsimula ang aming relasyon na parang pelikula. Hatid sundo niya ako sa opisina. Minsan, maglalakad kami sa paligid ng SM Mega Mall, magkahawak kamay, walang pakialam sa libu-libong taong dumadaan. Sa paningin ko,
Si Danilo na ang sagot sa lahat ng dasal ko. Pero habang tumatagal, may mga maliliit na bagay na nagsimulang magbago. Yung mga reply na dati ay instant, nagiging oras na ang hihintayin ko. Yung mga video call na gabi-gabi, nagiging pagod ako, bukas na lang, ang laging dahilan. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang sa trabaho. Intindihin mo, Natalia, mahal mo, di ba? Isang gabi, habang magkasama kami sa isang dinner, napansin kong laging nakataob ang phone niya sa lamesa. At tuwing may magno-notif, mabilis niya itong titingnan at itatago. Sino yun, Danilo? Tanong ko nang may halong pag-aalala. Wala to. Sa opisina lang. Alam mo naman si boss, walang pinipiling oras. Sagot niya nang hindi tumitingin sa mga mata ko. Doon nagsimulang kumutob ang dibdib ko. Pero dahil ayaw kong maging toxic na girlfriend, nanahimik ako. Ang hindi ko alam, habang nananahimik ako, unti-unti nang nabubuo ang mga resibo na hindi ko kailanman inasahang hahawakan ko. Isang Sabado ng hapon, habang wala siyang ginagawa, hiniram ko ang phone niya para sana mag-order ng pagkain sa isang app. Hindi siya nakatitig, abala siya sa panonood ng TV. Habang nag-i-scroll ako, may isang notification na lumabas mula sa isang hindi pamilyar na pangalan. Mateo, nasaan ka na? Sabi mo pupunta ka rito ngayon? Miss ka na raw ng anak mo. Nanigas ako, Ate J. Mateo. Bakit Mateo ang tawag sa kanya? At bakit may anak? Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang pangalan ng nag-message. Isang babaeng nagngangalang Mayumi. Dahan-dahan kong ibinalik ang phone sa lamesa. Hindi ko magawang magsalita. Parang tumigil ang mundo ko sa gitna ng maingay na syudad ng Mandaluyong. Tumingin ako kay Danilo o kung sino man ang lalaking ito na nasa harap ko. Natalia, okay ka lang? Bakit namumutla ka? Tanong niya. Bakas ang pagkukunwari sa boses. Doon ko napagtanto, ang taong minahal ko, ang taong pinagkatiwalaan ko, ay isang estranghero na may ibang buhay, ibang pangalan, at ibang pamilya. At doon nagsimula ang paghahanap ko ng katotohanan. Hindi ko alam na ang bawat chat, bawat tawag, at bawat larawan na akala ko ay alaala lang, ay ang mga resibong wawasak sa akin. Habang nakaupo ako sa sofa at pinapanood si Danilo o si Mateo na parang walang nangyayari, kumakaba ang dibdib ko sa bilis na hindi ko maipaliwanag. Gusto kong sumigaw, gusto kong ihagis ang phone niya sa pader, pero pinili kong maging kalmado. Kinuha ko ang sarili kong phone at palihim na kinuhanan ng litrato ang screen ng phone niya habang hindi siya nakatingin. Iyon ang unang totoong resibo na hinawakan ko. Danilo, may bibilin lang ako sa labas ha? Nakalimutan ko palang bumili ng gamot sa headache. Pagsisinungaling ko. Ang totoo, kailangan ko lang huminga. Kailangan kong lumayo sa kanya dahil pakiramdam ko ay nasasakal ako sa loob ng sarili kong kondo rito sa Highway Hills. Paglabas ko, hindi ako pumunta sa butika. Naupo ako sa isang bench sa Greenfield District sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw na dati ay itinuturing kong romantiko. Binuksan ko ang Facebook at hinanap ang pangalang Mayumi. Maraming lumabas, pero isa ang umagaw ng pansin ko. Isang babaeng may cover photo ng isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Danilo. Nang istalk ko ang profile ni Mayumi, gumuho ang mundo ko. Ang huling post niya ay noong nakaraang linggo lang. Isang family picture. Nakangiti si Danilo na tinatawag niyang Mateo habang karga ang bata. Ang caption, Happy ikatlong birthday, aming panganay. Thank you, Dada Mateo, sa pagiging provider at best dad. Napahagulgol ako sa gitna ng maraming tao. Ang lalaking kasama ko sa loob ng bahay ko, ang lalaking nangako ng kasal, ay may 3 taon ng anak at isang asawa o kinakasama. Lahat ng overtime niya sa trabaho, lahat ng mga gabing hindi siya nakakatatawag dahil low-bat daw siya, doon pala siya pumupunta. Sa Mandaluyong lang din pala sila nakatira. Ilang kanto lang ang layo mula sa tinitirhan ko. Hindi ako tumigil doon. Sinubukan kong i-trace ang iba pang resibo. Tiningnan ko ang mga lumang post ni Mayumi. Doon ko natuklasan na ang mga petsang sinasabi ni Danilo
na nasa business trip siya sa Cebu o Davao, ay ang mga petsang magkakasama silang pamilya sa mga out-of-town trip. May mga larawan pa silang kumakain sa labas. Ang saya-saya nila. Habang ako rito sa kondo, naghihintay ng chat niya at nagtitiyaga sa dilata dahil busy raw siya at hindi ako mapuntahan. Bumalik ako sa kondo na parang blanko ang utak. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakahiga pa rin. Kampante. Tagal mo naman, Natalia. Gutom na ako. Reklamo niya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Gutom ka na, Mateo? O baka naman gusto mong ipagluto kita ng paborito mong ulam na niluluto ni Mayumi? Biglang nabitawan ni Danilo ang remote ng TV. Namutla siya. Ang dating maaliwalas niyang mukha ay napalitan ng takot. Anong sinasabi mo? Sino si Mayumi? At bakit Mateo ang tawag mo sa akin? Huwag mo na akong lokohin. Nakita ko ang message sa phone mo. Nakita ko ang profile ni Mayumi. 3 taon na ang anak niyo, Danilo. O Mateo? Alin ba ang totoo? Alin ba ang totoo sa lahat ng sinabi mo sa akin sa loob ng halos 1 taon? Pasigaw kong tanong. Tumayo siya at sinubukang hawakan ang kamay ko. Pero itinulak ko siya. Natalia, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ganyan yon. Hiwalay na kami ni Mayumi para sa bata na lang yon. Hiwalay. Hiwalay pero may family picture kayo nung 1 linggo lang. Hiwalay. Pero dada pa rin ang tawag niya sa'yo at best dad ka pa? Kinuha ko ang phone ko at ipinakita sa kanya ang screenshot ng post ni Mayumi. Ito ba ang hiwalay? Ito ba ang sinasabi mong business trip sa Cebu? Hindi siya nakapagsalita. Yumuko siya at hinawakan ang kanyang ulo. Ang dating bilib na bilib ako sa husay niyang magsalita, ngayon ay tila naubusan ng script. Bakit ako, Mateo? Bakit kailangang ako ang sirain mo? Maayos ang buhay ko bago ka dumating. Akala ko ikaw na ang sagot sa mga dasal ko, yun pala ikaw ang magiging pinakamalaking pagkakamali ko. Sabi ko habang humahagulgol, mahal kita, Natalia. Totoo yun. Kaya lang hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo ang totoo dahil natatakot akong iwan mo ako. Si Mayumi, responsibilidad ko lang siya dahil sa bata. Pero ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Sagot niya. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong maramdamang sinseridad. Alam ko na ang tono ng isang sinungaling. Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagawing kabit. Hindi mo ako gagawing konsentidor sa panloloko mo sa pamilya mo. Mariin kong sabi. Umalis ka na rito. Ngayon din. Natalia, gabi na. Saan ako pupunta? Pag-usapan natin to ng maayos. Pakiusap niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Lahat ng chat natin mula day 1, lahat ng mga pangako mo, lahat ng sinabi mong wala kang ibang babae, lahat yun ay may resibo na ngayon sa isip ko bilang kasinungalingan. Umalis ka na bago ko patawagan si Mayumi at ipakita sa kanya ang lahat ng screenshots ng pagmamahalan natin para malaman niya kung anong klaseng best dad ka talaga. Nang marinig niya ang pangalan ni Mayumi at ang banta ko, biglang nagbago ang timpla niya. Mula sa pagiging mapagpakumbaba, naging depensibo siya. Sige, aalis ako. Pero huwag mong idadamay ang pamilya ko rito. Labas sila sa gulo nating dalawa. Gulo nating dalawa? Ikaw ang gumawa ng gulong ito. Ikaw ang pumasok sa buhay ko nang may dalang kasinungalingan. Sigaw ko habang itinatapon ang mga gamit niya sa labas ng pinto. Nang makaalis siya, gumuho ako sa sahig. Mag-isa na naman ako sa gitna ng Mandaluyong. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Akala ko tapos na, pero hindi ko alam na ang gabing iyon ay simula pa lang ng mas malalim na pagbubunyag. Kinabukasan, habang pilit kong itinatayo ang sarili ko para pumasok sa trabaho, nakatanggap ako ng isang message request sa Messenger. Galing kay Mayumi. Ang sabi sa message, Natalia, alam ko ang tungkol sa inyo ni Mateo. Huwag mo nang hintayin na ako pa ang pumunta dyan sa opisina mo para hiyain ka. May hawak din akong mga resibo.
Nanlamig ang buong katawan ko. Paano niya nalaman? At anong mga resibo ang tinutukoy niya? Akala ko ako ang biktima. Pero bakit parang ako pa ang lalabas na masama? Hindi ko pinansin ang message at pumasok pa rin ako sa opisina. Pero pagdating ko roon, sinalubong ako ni Celia na may pag-aalala sa mukha. Natalia, may naghahanap sa'yo sa lobby. Kanina pa raw naghihintay. Galit na galit, bulong ni Celia. Kinabahan ako. Alam ko na kung sino yon. Pagbaba ko sa lobby, nakita ko ang isang babaeng maliit lang pero bakas ang tapang sa mukha. Bit-bit niya ang isang folder. Si Mayumi. Ikaw ba si Natalia? Tanong niya nang makalapit ako. Hindi siya sumisigaw. Pero ang boses niya ay puno ng poot. Ako nga, Mayumi. Bago mo ako husgahan, gusto kong malaman mo na hindi ko alam na may pamilya si Mateo. Maniwala ka sa akin, biktima rin ako rito. Panimula ko. Tumawa siya ng mapait at binuksan ang folder na dala niya. Biktima? Basahin mo to. Ito ang mga logs ng tawag at text nyo. Pero higit sa lahat, tignan mo tong bank transfers na to. Inabot niya sa akin ang mga papel. Nanlaki ang mga mata ko. May mga record ng malalaking halaga ng pera na ipinapadala mula sa account ko papunta sa isang account na hindi ko naman pagmamay-ari. Pero ang pangalan ng receiver ay Danilo/Mateo. Ano to? Wala akong ipinapadalang pera sa kanya. Giit ko. Iyan ang akala mo. Noong mga panahong hinihiram niya ang phone mo para mag-order ng pagkain o mag-check ng email, dahan-dahan niyang inililipat ang laman ng digital wallet mo sa account niya. Ginamit ka niya, Natalia, hindi lang para sa laman, kundi para sa pera na pambuhay niya sa amin. Paliwanag ni Mayumi. Doon ko naalala ang mga pagkakataong sasabihin niyang lowbat siya o nag-i-error ang app niya. Kaya sa phone ko na lang siya mag-a-access. Ang bawat minutong hawak niya ang phone ko, dahan-dahan na pala niyang ninanakawan ang kinabukasan ko. At ang masaklap pa, pagpapatuloy ni Mayumi, sinabi niya sa akin na ikaw ang mapilit, na ikaw ang nang-akit sa kanya at nagbibigay ng pera para lang manatili siya sa'yo. Ipinakita niya sa akin ang mga edit na screenshots ng usapan niyo kung saan pinalalabas niyang tinatanggihan ka niya pero mapilit ka. Napaupo ako sa sofa ng lobby. Hindi lang pala puso ang winasak niya sa akin, kundi pati ang dangal at ang pinaghirapan kong pera. Ang bawat I love you niya ay may katapat na halaga. Ang bawat lambing may hidden transaction. Nandito ako hindi para makipag-away sa iyo, Natalia. Sabi ni Mayumi habang lumalambot ang boses. Nandito ako dahil pagod na rin ako. Pagod na akong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Gusto kong malaman mo na kahit anong gawin nating dalawa, siya ang panalo kung mag-aaway tayo. Kaya gusto kong makita mo ang huling resibo na nakuha ko kagabi. Inilabas ni Mayumi ang kanyang phone at nag-play ng isang voice recording. Boses iyon ni Mateo. Hayaan mo na si Natalia, Mayumi. Ginagamit ko lang naman yun para sa pambayad natin sa renta at para sa tuition ng bata. Wala akong pakialam sa kanya. Pagkatapos kong makuha ang kailangan ko, ibablock ko na rin yun. Ikaw lang ang mahal ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig habang pinapakinggan ang boses ni Mateo sa recording na yon. Ang bawat salita niya ay parang balisong na sumasaksak sa natitira ko pang pagkatao. Sa loob ng halos 1 taon, naging ATM lang pala ako at parausan ng isang lalaking akala ko ay bubuo ng pangarap kasama ko. Tiningnan ko si Mayumi. Nakita ko sa mga mata niya ang parehong pagod at pait na nararamdaman ko. Dalawa kaming babaeng biktima ng iisang mabulaklak na dila. Sa gitna ng lobby ng aming opisina sa Mandaluyong, doon kami nagkasundo. Hindi para mag-away, kundi para pagbayarin ng taong sumira sa amin. Anong plano mo? Tanong ko kay Mayumi habang pinupunasan ang mga luha ko. Gusto ko siyang iwan, Natalia, pero kailangan ko ang suporta para sa anak ko. At ikaw, kailangan mong mabawi ang perang ninakaw niya sa'yo. Sagot niya ng may determinasyon. Nag-ipon kami ng lahat ng resibo.
ang mga bank transfers, ang mga screenshots ng panunuyo niya sa akin, ang mga voice recordings ni Mayumi, at ang mga ebidensya ng double life niya. Hindi ko siya hinayaang makatakas. Gamit ang tulong ni Celia mula sa HR at ang mga legal na payo mula sa kumpanya, nagsampa ako ng kasong unjust vexation at qualified theft laban kay Danilo o Mateo. Isang gabi, habang naghihintay siya sa labas ng kondo ko, nagbabakasaling mapaikot uli ako. Doon siya inabutan ng mga pulis. Kasama ko si Mayumi na bitbit ang bata. Kitang-kita ko ang gulat at takot sa mukha niya nang makita kaming magkasama. Wala na ang Dada Mateo o ang sweet Danilo. Ang natira na lang ay isang lalaking huling-huli sa sarili niyang mga patibong. Natalia, Mayumi, sandali. Pag-usapan natin to. Pagsusumamo niya habang pinapopas ang mga posas sa kamay niya. Lahat ng kailangan nating pag-usapan, Mateo, nasa papel na. May resibo ang lahat, di ba? Sabi mo walang katapusan ang pagmamahal mo. Ngayon, harapin mo ang katapusan ng mga kasinungalingan mo. Mariin kong sabi bago siya isinakay sa patrol car. Lumipas ang mga buwan. Mahirap, pero dahan-dahan kong binubuo ang sarili ko. Binago ko ang lahat ng passwords ko, nag-install ng mas mahigpit na security sa buhay ko, at higit sa lahat, tinuruan ko ang puso ko na hindi lahat ng matatamis na salita ay totoo. Si Mayumi naman ay bumalik sa probinsya nila kasama ang anak niya, malayo sa gulo ng Mandaluyong, bitbit ang child support na sa pilitang ibinibigay ngayon ng pamilya ni Mateo para hindi ito mabulok sa kulungan. Natutunan ko na sa mundong ito, hindi sapat ang kilig. Sa panahon ngayon, kailangang maging mapanuri dahil ang bawat chat, tawag at pangako kapag nabulatlat ang katotohanan, laging may resibong maiiwan, masakit man o hindi. Mga ka-confess, iyan ang kwento ni Natalia. Isang paalala na sa likod ng bawat screen, kailangang maging alerto tayo dahil hindi lahat ng my love ay para sa puso. Ang iba ay para lang sa bulsa at pansariling luho. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong hatid ng ating mga tagapakinig. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Natalia na ang pagtitiwala ay ibinibigay sa taong karapat-dapat at huwag hayaang mabulag ng matatamis na salita sa chat o social media. Muli, kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit na updates at diskusyon. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.